Sigurado ka bang papapasukin ka sa langit? Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naway patnubayan mo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Hinihiling namin ang pag-iingat ng inyong banal na espiritu na ilayo mo po kami sa masama upang maituon namin ng mabuti ang aming pag-iisip sa pag-aaral na ito. At higit sa lahat ay may sagawa namin ang inyong kalooban ayon sa inyong mga salita. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin natin ang Mateo Kabanata 7 talata 21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalahayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang tanong, sigurado ka bang papapasukin ka sa kaharian ng langit? Dito sa tekstong binasa natin ay makikita natin ang dalawang bagay na maaaring nagagawa natin ngunit hindi maaaring batayan na tayo ay makakapasok sa langit. Una, ang kaalaman sa pangalan ng Panginoon ay hindi sapat para makapasok sa kaharian ng langit. Malaki ang pagkakaiba ng nakakaalam sa pangalan ng Panginoon at ang nakakakilala sa Panginoon. Tayo man ay maaring may mga taong alam natin ang kanilang pangalan pero hindi natin sila talaga kilala ng lubos at ganoon din sila sa atin. Halimbawa, ang mga artista at mga politiko ay maaaring alam natin ang kanilang mga pangalan pero hindi naman nila tayo kilala. Kung babatiin natin sila ay tutugon sila sa atin hindi dahil sa kilala nila tayo pero dahil iniingatan nila ang kanilang imahe sa publiko sa kadahilanang sa mga tao nakasalalay ang kanilang tagumpay sa kanilang propesyon. Maraming tao ang nakakaalam sa pangalan ng Panginoon pero hindi nila siya lubos na kilala. Ang ilan ay ginagamit ang pangalan ng Panginoon kapag sila ay nagugulat o natatakot. Kaya kahit alam mong sambitin ang pangalan ng Panginoon ay hindi garantiya na ikaw ay tatanggapin sa kaharian ng langit. Ang mga taong tunay na nakakakilala sa Panginoon ay sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ganito ang sinasabi sa unang Juan Kabanata 2 talata 3 hanggang 6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. Sinumang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. Pangalawa, ang mabubuting nagawa mo dito sa lupa ay hindi rin sapat para papapasukin ka sa kaharian ng langit. Ayon sa ating teksto, may mga taong nangangaral, nagpapalayas ng demonyo at gumagawa ng himala sa pangalan ng Panginoon pero sasabihan pa rin sila ng Panginoon na hindi niya sila nakikilala. Ang mga gawaing ito ay mabuti pero bakit hindi ito naging katanggap-tanggap sa Diyos? Ang lahat ng tao ay kilala ng Diyos. Nalalaman niya ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya't kahit na ang ginagawa mo ay mabuti kung ito ay para sa iyong pansariling pakinabang ay wala ka ng maasahang gantimpala mula sa langit sapagkat nakinabang ka na dito sa lupa. Ano ang itinuro ng Panginoon sa Mateo Kabanata 6 talata 1 hanggang 4? Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Marami pa ring mga tao ang naniniwala na sila'y makakapasok sa langit dahil sa wala naman daw silang ginagawang masama. Ang ibig sabihin ay umaasa sila sa kanilang mga mabubuting gawa.
Pero ano ba ang tingin ng Diyos sa mga ito? Basahin natin ang sulat ni Isaias. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Hindi dapat nating ipagmalaki ang nagagawa nating mga mabubuting bagay dahil hindi ito ang magiging batayan ng Diyos para papasukin ka sa langit. Paano natin maisasagawa ang kalooban ng Diyos? Ang makilala ang Diyos ay isang malaking pagpapala, ngunit kung gaano kalaki ang magagawa niya sa ating buhay ay nakasalalay sa desisyon na ating gagawin. Ang banal na espiritu na nasa atin ay isang malaking bentahe at maaaring umasa sa kanyang direksyon at gabay. Hindi nagkakamali ang Diyos, alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin at handang ibigay ito sa atin. Pinapayuhan tayo ng mga kawikaan. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang maninangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siyang ay alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang mga maling desisyon ay resulta ng paggawa ng mga bagay ayon sa paraan natin at hindi isinasaalang-alang ang payo ng Diyos. Maaaring mangyari ito dahil hindi natin napagtatanto na interesado siya sa mga maliliit na bagay, o hindi tayo naniniwala na ang Biblia ay mayroong sagot sa ating mga pangangailangan. Ang mga pakinabang ng paggawa ng kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na ibigay sa atin ang mga bagay na pinapangarap natin at ang kaligayahan na ating hinahangad. Inilarawan ito ni Jeremias ng ganito, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Ang paniniwala sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya ay ang pinakamahusay na paraan upang matiyak ang ating kinabukasan. Ang Diyos ay parang piloto na nakikita ang buong larawan. Alam niya ang mga bagay na kapakipakinabang sa atin at ang mga bagay na makakahadlang sa atin. Ang pagkilos ng may karunungan ay ang hanapin ang Kanyang payo at pagsunod sa Kanya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tatlong katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Ito ay, una, mabuti; pangalawa, kalugod-lugod o katanggap-tanggap; at pangatlo, ganap o perpekto. Ang salitang mabuti ay isang pagsasalin ng salitang Griego na agathos, na ang ibig sabihin ay isang bagay na may magandang katangian na kapakipakinabang ang mga resulta. Mabuti ito dahil galing ito sa Diyos na ang kalikasan ay mabait. Siya ay nagnanais na ibigay sa atin ang pinakamabuti o the best upang lubos nating matamasa ang buhay na pinanalunan ni Kristo sa krus. Ang kalugod-lugod o katanggap-tanggap ay nangangahulugan na ito ay nagbibigay kasiyahan para sa atin sa bawat bahagi ng ating buhay. Alam ng Diyos kung ano ang gusto natin at ayon dito pinipili niya ang pinakamabuti para sa atin. Tayo ay hindi dapat matakot na magtiwala sa Diyos. Mas kilala niya tayo kaysa kilala natin ang ating sarili at ibinibigay niya sa atin ang pinakamabuti. Ang ganap o perpekto ay isang pagsasalin ng salitang Griego na teleos, na ang ibig sabihin ay ang tunay na wakas o layunin kung bakit tayo nabubuhay. Mauunawaan natin na sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng Diyos ay napapaunlad natin ang ating sarili sa pinakamataas na potensyal, at maunawaan ang ating buhay sa hinaharap ay nasa ilalim ng Kanyang kalooban. Manalangin tayo. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupad dahil sa Kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may segowa ang Kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Heso Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. May God bless you.